Nagpapakita ang malalim na abis kapag ang kapaligiran ay naglalaman ng isang tiyak na konsentrasyon ng mana. Ang abis ay kumukonekta sa kaharian ng demonyo. Kung mas malalim ang koneksyon, mas maraming nakakatakot na halimaw ang lumalabas. Noong gabing iyon, isang antas 12 na abis ang nagpakita sa kanyang bayan, at sa antas na ito, tinawag na itong hari. Walang awang pinaslang nito ang lahat ng mamamayan sa lungsod. Sa oras na ito, nagpa siya ang isang matandang kabalyero na dapat siyang sumama sa labanan. Bago iyon, tinawag niya ang kanyang apo na si Noel upang bigyan ito ng maingat na pagtuturo. Inutusan niya si Noel na manatili ng ligtas sa silungan sa ilalim ng lupa at doon lang siya magiging ligtas. Talagang tumanggi si Noel, sino ang nakakaalam kung ang Imperial Capital ay magpapadala ng mga tropa upang tulungan sila or hindi. Ngumiti ang kabalyero at tinapik ang ulo ni Noel bilang pampalakas loob. Kinatatakutan siya ng mga tao sa pangalang Overdeath, at ang walang kasawiang knight na ito ay handang ipagsapalaran ang kanyang buhay para lamang maprotektahan ang kanyang apo. Sa mga salitang iyon, tumalikod siya at umalis. Sumugod diretso sa kawan ng mga halimaw habang nakangiti pa rin. Bilang isang lalaki, hinding-hindi niya hahayaang tignan siya ng iba ng mababa anuman ang mga pangyayari. Matindi ang labanan ng dalawang panig at dumagundong ang mga pagsabog sa kalangitan habang si Noel ay nakaupo lamang sa kanlungan, hawak ang kanyang ulo sa takot. Nang sa wakas ay tumigil ang malalakas na ingay, ang bida ay naglakas loob na lumabas ng kanlungan upang hanapin ang kanyang lolo. Ang mga bangkay ng halimaw ay kung saan-saan at nakapatong sa gitna ng tumpok ng kanilang mga katawan. Bagamat malubhang nasugatan, nabubuhay pa rin siya. Napaluha si Noel at nagmamadaling tumakbo para tulungang makatayo ang kanyang lolo. Tumingin ang matanda kay Noel ng malambing at sinabing, walang makakatakas sa edad. Sa sandaling kumuha ka ng mga sandata para lumaban, ang kasawian ay laging nasa tabi mo. Muli, kinailangan niyang tanungin si Noel ngayong nasaksihan na niya ang mga bagay na ito kung determinado pa rin siyang sundan ang landas nito. Kinagat ni Noel ang kanyang mga ngipin at nanumpa sa kanya na siya ang magiging pinakamalakas na seeker sa kontinenteng ito. Dahil doon, natahimik siya at nahugot ang kanyang huling hininga sa mga bisig ni Noel. Ang kanyang tunay na pangalan ay Stulen, ang pinakamalakas na seeker sa kontinente. Ilang taon na ang nakalilipas, siya ay nag-iisang pumaslang sa isang antas 13 na abis, na nakuha ang palayaw na Immortal Devil. 2 taon na ang lumipas mula nang matapos ang pangyayaring iyon, tinupad ni Noel ang kanyang pangako sa kanyang lolo at ngayon ay naging isang seeker. Ang labanan ni Noel ay naganap sa isang kuweba. Inutusan ni Noel sina Floyd at Wilbert na harapin ang halimaw habang si Thalia ay nagbigay ng suporta mula sa likuran. Habang umaarangkada ang halimaw, agad na nag-spell si Thalia, nabulag ito at pinilit itong umatras. Sinamantala nina Wilbert at Floyd ang pagkakataon na tapusin ito kaagad. Nakatayo lang si Noel habang nakahalukip-kip, nakangiti. Ang talksmith ang pinakamahina na propesyon, na siya ring propesyon na natanggap ni Noel. Ang mga halimaw na kakaharap lang nila ay mga bampira, ngunit sila ay isang mababang antas lamang, kaya hindi sila maaaring gumamit ng mahika. Bilang kapalit, ang kanilang reyna ay may makapangyarihang reproductive magic, na nagpapahintulot sa kanya na makagawa ng maraming sundalo hanggat gusto niya. Habang nag-iisip, isang bampira na hindi pa ganap na sawi ang tumalon kay Noel, sinusubukang atakihin siya. Sa kabutihang palad, napansin ito ni Thalia sa oras at iniligtas ang kanyang buhay. Pagkatapos, nagpatuloy ang grupo sa mas malalim na kuweba. Habang naglalakad sila, nagreklamo si Wilbert na ang pagpaslang sa mga mababang antas na bampirang ito ay isang pag-aaksaya ng oras. Naisip niyang mas mabilis na mahanap at tapusin ang reyna ng diretsyo. Kapag nasawi ang reyna, ang mga bampirang ito ay magiging parang mga ahas na walang ulo. Agad namang tumanggi si Noel. Ang kanilang komisyon ay lampas sa antas C, at upang mapataas ang antas ng kaligtasan ng koponan, si Noel ay gumawa ng ligtas at maaasahang planong ito. Nagpatuloy sa pagbibiro si Wilbert, ngunit kahit na hindi niya ito gusto sa pangkat na ito, ang mga salita ni Noel ay may pinakamabigat na bigat. Ang talksmith ay may kakayahang mag-buff ng lakas ng teammate sa pamamagitan ng mga command, ngunit bilang kapalit, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay napakababa, na nangangailangan sa kanila na umasa sa mga kasamahan sa koponan upang labanan ang mga halimaw. Dahil dito, madalas na pinapuna si Noel sa pagiging mahina.
Nagalit si Noel nang makita niyang patuloy ang pang-aasar sa kanya ni Wilbert. Papagalitan na sana niya ito nang mapansin niyang may mali. Tumalikod siya ng mariin at sumigaw na yumuko ang lahat. Inatake sila ng Vampire Queen mula sa kisame, nagbuga ng nakakalason na hamog na naghiwalay sa koponan mula kay Noel. Napapalibutan si Noel ng nakakalason na hamog at hindi makagalaw. Susugod na sana sina Floyd at Wilbert para iligtas si Noel nang tumalon ang Vampire Queen para salakayin sila. Nagtulungan ang dalawa para lumaban, ngunit hindi makapinsala dito. Kung wala ang buff ni Noel, hindi nila kayang talunin ang nilalang na ito. Malakas na sigaw ni Wilbert, nagtatanong kung okay lang si Noel. Naalala na ngayon ni Noel ang kanyang lolo at ang mga pagpuna sa kanyang kahinaan, na labis na ikinainis niya. Hindi niya hahayaang tingnan siya ng sino man ng mababa. Kumuha si Noel ng baril sa kanyang bag at inilunsad para iwaksi ang nakal-alasong hamog. Pagkatapos ay dumating ang mga kasanayan sa buff ng Talksmith. Una, ay buff ang lakas ng lahat ng miyembro ng team ng 25%, pagkatapos ay buff ang endurance at magic power ng 25% din. Pagkatapos palakasin ang buong team, tumalon si Noel sa likod ni Thalia at nagsimulang i-deploy ang lahat para lumaban. Tatayo pa rin si Thalia sa likod gamit ang isang shield buff para protektahan sina Wilbert at Floyd habang sila ay lumalaban. Biglang napansin ni Thalia na may isang ambush sa itaas ng kanilang mga ulo, kaya medyo natakot siya. Mabilis na nabuff ni Noel ang lakas ng pag-iisip ni Thalia para maipagpatuloy niya ang pagsuporta sa grupo ni Wilbert. Kakayanin ni Noel ang mga mababang antas na vampira mismo. Lamusong ang mga vampira para salakayin si Noel at malakas na sumigaw si Noel dahilan para matigilan silang lahat. Ang baril na hawak ni Noel sa kanyang kamay ay ang magic gun na silver, ang tanging sandata na magagamit ng isang Talksmith na katulad niya para sa pagtatanggol sa sarili. Nagpaputok si Noel ng putok na nagpatigil sa mga vampira, ngunit nakatakas ang isa at humahabol sa kanya. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Noel habang kinakalkula niya ang tiyempo. May natitira siyang isang bala at isang buong 28 segundo bago siya ma-take ng halimaw. Ngumiti si Noel at iyon ay sapat na oras. Sa halip na paputukan ang mababang antas na vampira, bumaling si Noel upang atakihin ang Reyna, na lumikha ng pagkakataon para kina Wilbert at Floyd na maglunsad ng pinagsamang pag-atake na agad na nagtapos dito. Bago pa siya maabot ng mga kuko ng mababang antas na vampira, nasawi ang Reyna at tumigil sa paggana. Pagkatapos, pinuna ng buong koponan si Noel para sa kanyang sobrang peligrosong plano, pero walang pakialam si Noel. Sa sandaling iyon, ang kanyang lolo lang ang naalala niya. Noong bata pa siya, madalas na siyang umiyak dahil sa propesyon ng Talksmith. Pagkakita nito, tumawa lang ng malakas ang lolo niya at pinalakas ang loob niya. May isang punto kung saan halos kapareho ni Noel ang kanyang ina. Siya ay isang iyakin at ang kaibahan ay si Noel ay may talento ng isang natural-born Seeker, kaya naman nangako ang kanyang lolo na sesanahin siya para maging pinakamalakas na Seeker. At ngayon ay kumikilos pa rin si Noel patungo sa layuning iyon. Siya ang magiging pinakamalakas na Seeker, higit pa sa kanyang lolo, kahit na ang kanyang propesyon ay isang Talksmith. Matapos makumplito ang misyon ng pagpuksa, ang grupo ay bumalik sa Imperial Capital. Nagkaroon sila ng celebratory feast para sa misyong ito. Medyo tungkol sa koponan ni Noel, mandirigmang si Wilbert, manggagamot na si Thalia, at swordsman na si Floyd. Pagkaraan ng 15 taong gulang, pumunta si Noel sa Imperial Capital na Atri at natagpuan ang mga kasamahan sa koponan. Ang koponan ay tumatakbo ng maayos sa loob ng isang taon, at ito ang unang hakbang para matupad ni Noel ang kanyang pangarap. Sa kalagitnaan ng handaan, parang hindi man lang masaya si Noel. Kaya, tinukso siya ni Wilbert, na napansin na kanina pa niya nakita si Noel na nakikipagtawaran sa bawat sentimo sa tagapagbigay ng misyon, na medyo nagpalito kay Wilbert. At pinayuhan niya siya na bilang isang Seeker, dapat siyang maging mas mapagbigay. Agad na pinandilatan ni Noel si Wilbert dahil itinuro sa kanya ng kanyang lolo na bilang isang Seeker, ang isang tao ay dapat na nahuhumaling sa pera. Sa pera, mabibili ng isa ang pinakamahusay na kagamitan. Kung walang pera, hindi maaabot ng isa ang tuktok. Sa puntong ito, nagsalita si Thalia para tulungan si Noel. Ngunit patuloy na nagpumilit si Wilbert, na hinihiling na talikuran ni Noel ang kanyang ugali sa pag-uukit ng pera or ang buong koponan ay magkakaroon ng masamang reputasyon.
Walang pakialam si Noel at sinagot niya si Wilbert, na ikinagalit ni Wilbert. Malakas ang pagtatalo ng dalawa sa restaurant at muntik ng mag-away, kinailangan pang pumasok ni Floyd para pigilan sila. Pagkatapos ng kapistahan, pumunta silang lahat para kunin ang kanilang gantimpala. Para sa napakalaking misyon, pagkatapos ibawas ang iba't ibang gastos, ang bawat tao ay nakatanggap lamang ng 200,000 dong. Medyo hindi nasisiyahan si Talia sa halagang ito. Hinawakan ni Floyd ang kamay niya para ay comfort siya, sinabing okay lang daw. Mas marami silang gagawing misyon tulad nito at kikita silang muli. Ngunit hindi nais ni Noel na kumuha ng higit pang mga misyon tulad nito. Sa tuwing tumatanggap ang kanilang koponan ng isang misyon, kailangan nilang dumaan sa isang clan. At pagkatapos na dumaan sa clan, sila ay sasailalim sa mabibigat na pagbabawas, na nag-iiwan sa kanila ng napakakaunti sa huli. Alam ni Noel na ang mga espesyal na misyon na itinalaga ng Imperial Capital ay lahat ay kinuha ng mga angkan na ito, at ang mga pangkaraniwang misyon lamang ang ipinasa sa kanila. Dahil dito, gusto ni Noel na gamitin ang pondo ng team para gumawa ng bagong clan. Sasagutin niya ang anumang pagkukulang at medyo natakot si Talia at pinayuhan si Noel laban dito, sinabing bagong team lang sila at malamang hindi nila ito kayang pamahalaan. Ganon din ang iniisip ni Floyd. Masyado pa silang bata at hindi tiyak na pagkakatiwalaan sila ng imperyo at bibigyan sila ng mga gawain. Maingat na kinakalkula ito ni Noel. Ang Imperial Capital na Atri ay isang lugar na nagtuturo sa mga mamamayan patungo sa propesyon ng Seeker. Bata pa sila at malakas at sila ay magpapayunir sa daan, na nagpapahintulot sa iba na sumunod, at iyon ay kung kailan sila maaaring kumita ng pera. Halimbawa, sa mga nangungunang angkan, karamihan ay mga batang Seeker. Sa puntong ito, sumang-ayon si Wilbert kay Noel. Ang patuloy na pakikibaka tulad nito ay hindi maganda. Ang pagtatatag ng kanilang sariling clan at pag-abot sa tuktok ay magiging mas mabuti. Kaya, ang dalawang panig ay nagharap sa isa't isa. Hindi iko-kompromiso ni Noel ang isyong ito ng mag-isa. Kung hindi pumayag sina Talia at Floyd, babawiin niya ang kanyang pera at aalis kaagad sa team. Sandaling nag-isip si Floyd at saka pumayag, inayos na ang lahat ay pag-usapan pa kinabukasan ng tanghali. Pagkatapos, ang lahat ay nagsiuwi sa kani-kanilang mga tahanan. Gayunpaman, ang isang balisa na Noel ay hindi kailanman naisip sa nangyari. Nang tanghali, sa itinakdang araw, nagmamadaling tumakbo si Wilbert para bigyan ng sulat si Noel. Pinagtaksilan sila ni Talia at Floyd. Nasa sulat ang isang belated apology na iniwan ni Floyd para sa kanyang dalawang teammates. Nawalan siya ng pera sa mga pamumuhunan at ginamit ang mga pondo ng koponan upang mabayaran ang pagkalugi. Ngayong gustong gamitin ni Noel ang perang iyon, hindi alam ni Floyd kung paano ipapaliwanag, kaya nagpa siya siyang tumakas. Pagkabasa nito, humagalpak ng tawa si Noel. Hindi siya makapaniwala na naging duwag ang kanilang Floyd na laging galante sa mga babae. Sobrang sama ng loob ni Wilbert at nagtaka kung bakit tumatawa pa rin si Noel. Matapos tumawa ng buong puso, curious na tinanong ni Noel si Wilbert kung paano niya nakuha ang liham na ito. Ipinaliwanag ni Wilbert na nakatanggap siya ng abiso na ang tavern kung saan umupa si Floyd ng isang kwarto ay nangungupahan. Kaya, pumunta doon si Wilbert para mag-apply ng trabaho. Doon binigay sa kanya ng may-ari ng tavern ang sulat. Umalis sina Floyd at Talia bandang 8:00 kagabi. Ngayon ay 10 AM na at halos kalahating araw na ang lumipas. Galit na galit si Wilbert at determinadong pahirapan si Floyd kapag nahanap na nila siya. Napangiti si Noel sa walang muwang na pag-iisip ni Wilbert, pagkatapos ay hinawakan ang kanyang kwelyo at ipinaalala sa kanya na ang layunin nila ay ibalik ang pera, hindi ang pahirapan sila. Kung si Floyd ay nagpa siya na tumakas, kung gayon ang pagpapahirap sa kanya ay hindi maibabalik ang pera at maaaring humantong pa sa isang nakakasawi na labanan. Nakinig si Wilbert, ngunit hindi pa rin naiintindihan. Hahayaan ba talaga ito ni Noel? Siyempre hindi, at bakas sa mukha ni Noel ang isang evil smile. Nakakatakot ang paghihiganti niya sa mga katulad nila. Pagkatapos, pumunta sina Noel at Wilbert sa tavern. Bago pumasok, kinailangan muli ni Noel na paalalahanan si Wilbert. Maaring walang muwang si Wilbert, ngunit hindi siya walang isip. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang misyon, at ang mga gawaing nangangailangan ng utak ay dapat ipaubaya sa kanya. Binuksan ni Noel ang pinto ng tavern, pumasok,
at sumigaw ng malakas na mayroon siyang komisyon para sa lahat ng mga seeker na naruroon. Ang mga target ay sina Floyd at Talia. Kung sinong timang makahuli sa kanila, bibigyan niya ng 2 milyon dong. Nagulat si Wilbert at nagmamadaling sinubukang pigilan si Noel, sinabing sa pag-anunsyo nito ng ganito, hindi sila igagalang ng mga taong ito. Walang pakialam si Noel at may mga bagay na hindi niya maipahayag kay Wilbert ngayon. Pagkaraan ng ilang sandali, tinanggap ng koponan ng Lightning Bite ang misyon na ito. Nakipagpalitan ng ilang impormasyon si Noel sa kanila. Hindi niya alam kung saang direksyon tumakas sina Floyd at Talia, ngunit sigurado siyang naglalakad sila. Kung gayon, madaling maabyutan sila ng mga naruroon na nakasakay sa kabayo. Sa sandaling tinanggap ng Lightning Guild ang misyon, nagsimula na rin itong tanggapin ng ibang mga guild. Hindi nagtagal, ang tavern ay ganap na walang mga customer, ngunit hindi natuwa si Noel dahil hindi ito ang kanyang layunin. Nang siya ay aalis na, tinawag ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki si Noel upang pag-usapan pa ang tungkol sa misyon. Ngumisi si Noel at sa wakas, nakuha na ng isda ang pain. Dinala ng lalaki sina Noel at Wilbert sa isang liblib na sulok para pag-usapan ang 2 taong hinahanap ni Noel. Kagabi, may nadaanan siyang 2 tao, at sigurado siyang sila ang hinahanap ni Noel. Sabik na gusto ni Wilbert ng karagdagang impormasyon, ngunit hindi na nagsalita ang seeker, humihingi lamang ng bayad ng maaga. Sa puntong ito, nagsalita si Noel, hindi para makiusap sa lalaki, kundi para makipag-ayos sa presyo. Ang misyon na inaalok niya ay may reward na 2 milyon para sa koponan na makahuli sa 2. Ngunit tinawag siya ng lalaking ito para pag-usapan pa, nangangahulugan ito na ang kanyang koponan ay hindi sapat na malakas upang mahuli ang 2 sa kanilang sarili at kailangan nila ng tulong ni Noel at Wilbert. Kung ganoon, 1 milyon dong lang ang babayaran ni Noel. Pawis na pawis ang seeker nang marinig niya ito, na nagsasabing dapat ay hindi bababa sa 1.5 milyon, ngunit matatag si Noel, 1 milyon ay nangangahulugang 1 milyon. Ang dahilan kung bakit nakipag-bargain si Noel ng husto ay na-assess niya ang lalaki mula ulo hanggang paa sa sandaling nagkita sila. Isa siyang washed-up seeker na may mahinang kagamitan at hindi rin kahanga-hanga ang kanyang pangangatawan. Kaya, malamang na desperado siya at hindi malayang pumili ng mga trabaho para sa kanyang koponan. Dahil walang pagpipilian, sa wakas ay pumayag ang matandang seeker. Dumaan sa South Gate ang 2 taong hinahanap nila, at sigurado siyang dadaan sila sa nayon ng crowd. Gamit ang impormasyong ito, pinatipon ni Noel si Wilbert at ang pangkat ng lalaki sa South Gate habang siya ay nagpunta upang tapusin ang ilang hindi natapos na negosyo. Maya-maya, bumalik si Noel. Sa parehong oras, sina Floyd at Talia ay nakarating sa nayon ng crowd. Habang naglalakad sila, pinalakas niya ang loob ni Talia, at sinabing ayos lang. Alam niya ang ugali ni Noel, at kapag naunawaan ni Noel na hindi niya maibabalik ang pera, hindi niya isasapanganib na hanapin ang mga ito. Nang matapos siyang magsalita ay nakatayo na si Noel sa likuran nila. Gumamit siya ng kasanayan upang maparalisa ang 2 at agad na itinali ang mga ito. Nagalit si Wilbert sa pagtataksil ni Floyd at akmang papahirapan siya nang pigilan siya ni Noel, sinabing kailangan muna nilang i-verify ang ilang bagay. Sa liham, inamin ni Floyd ang pagkawala ng pera sa mga pamumuhunan, ngunit alam na alam ni Noel na natalo niya ito sa skater, hindi pamumuhunan. Siya ay nag-skater at nanghiram sa mataas na mga rate ng interes, at ang lahat ng pera ng koponan ay ginamit upang bayaran ang utang. Agad na sumigaw si Floyd, pinagsabihan sila ng masama, sinabing napakalaking pressure ang trabaho ng pinuno, at kung wala silang alam, hindi nila siya dapat punahin. Agad na sinipa ni Noel si Floyd sa bibig, pinaalalahanan siya na sa simula pa lang, si Floyd na ang yumako sa responsibilidad bilang pinuno. Walang nagtulak sa kanya ng responsibilidad na iyon. Matapos sipain at maglabas ng dugo, natakot si Floyd at humingi ng tawad. Ngumiti lang si Noel at sinabing patawad. Kailangan niyang tiisin ang 1,000 suntok mula sa kanya bago nila ito mapag-usapan pa. Natakot si Talia, ngunit humingi pa rin ng tulong para kay Floyd. Sa puntong ito, ginamit ni Noel ang isang kasanayan para sabihin ni Talia ang totoo. Lumalabas na magkasama sila ni Floyd sa pag-skater at nawala ang lahat ng pondo ng team. Ang krimen ng paglustay sa mga pondo ng koponan, ayon sa batas ng Imperial, ay magreresulta sa 10 taon sa bilangguan.
Ang 10 taon sa bilangguan ay magiging mapangwasak at tumawa ng malakas si Noel. Sa puntong ito, nang makitang tapos na silang mag-usap, tumakbo ang matandang seeker upang humingi ng bayad kay Noel. Mahigpit na pinaalalahanan siya ni Noel na magbabayad siya, ngunit pagkatapos lamang niyang matapos ang kanyang negosyo. Sa kabila ng sinabi nito, naisip pa rin ng lalaki na sinusubukan siyang linlanggan ni Noel at bumunot ng kutsilyo para salakayin siya. Agad naman siyang binigyan ni Noel ng suntok na nagpabula sa bibig niya. Ang teknik na ginamit niya ay isang pagkabigla sa puso na itinuro ng kanyang lolo. Ang kasanayang ito ay lumikha ng isang malakas na pagkabigla sa itaas lamang ng tangkay ng puso, na naging sanhi ng pansamantalang paghinto nito sa paggana. Gaano man katigas ang isang tao, ang suntok na ito ay magpapatalsik sa kanila. Ito ay isang espesyal na kasanayang itinuro ng kanyang lolo kay Noel, isang kasanayang nagpapahintulot sa isang talksmith na tulad niya na protektahan ang kanyang sarili. Nawalan ng malay ang matandang seeker pagkatapos ng pag-ataking ito at dinala ng kanyang koponan. Kasabay nito, dumating ang isang marangyang karwahe na hinihila ng kabayo. Bumaba mula sa karwahe ang isang matangkad na nakadamit na lalaki, ngunit sa pagtingin pa lang ay nakilala na siya ng lahat ng naruroon. Siya ay isang mangangalakal ng alipin at alam na alam din siya ni Noel. Siya ang assistant ng mafia boss, isang kilalang organisasyon sa Imperial Capital. Sa panlabas, mukhang masayahin siya ng ganito. Ngunit sa loob, siya ay labis na kasamaan, nakilala sa palayaw na Felipe, ang baliw na payaso. Ngayon, naintindihan na ni Wilbert kung bakit kanina umalis si Noel. Nang makita ito, ipinaliwanag din ni Noel na alam niya na walang pambayad sina Floyd at Talia. Kaya, nakipag-deal siya kay Felipe para mabayaran ang nawalang pera, or sa madaling salita, ibebenta niya sina Floyd at Talia sa kanya. Narinig ito ni Talia at pinagpawisan siya, hindi sumasang-ayon. Ngunit sa puntong ito, wala siyang karapatang magdesisyon. Ang unang pagpipilian ay sundin si Felipe bilang isang alipin. Ang opsyon na dalawa ay ang makulong sa loob ng 10 taon. At kapag nasa bilangguan, ang kanilang survival rate ay magiging mas mababa pa kaysa bilang mga alipin. Natahimik si Talia at wala na siyang nagawa pa. Nang makita ito, masayang lumapit si Felipe upang siyasatin ang mga paninda. Dalawang malusog na tao, at siya ay magbabayad lamang ng 6 na milyong dong. Napakamura ng presyong ito na kahit si Noel ay nagulat. Si Felipe, bagamat gustong magbayad kay Noel ng higit pa, ay nagsabi na ito ay isang masamang panahon. Bulong niya sa tenga ni Noel, na ibinunyag na ilang araw lang ang nakalipas ay naglabas na ng tuntunin ang simbahan laban sa pagmamalabas. Kung gagastos siya ng mas malaking halaga para bumili ng mga alipin ngayon, tiyak na mahuhuli siya. Huminga ng malalim si Noel, walang pagpipilian. Nagpasya siyang ibenta ang dalawang ito kay Felipe sa halagang 11 milyong dong. Hindi naintindihan at tinanong ni Felipe si Noel, ngunit sa bawat salitang binibitawan nito ay tumataas ang presyo nito ng 1 milyon. Nang umabot sa 15 milyon ang presyo, nagalit si Felipe at hinawakan ang kwelyo ni Noel, pinagbantaan siya. Siyempre, walang balak si Noel na kumprontahin si Felipe. Gumagawa lang siya ng business opportunity para sa kanya. Sa panahong ito ng pagbabawal, ang dalawang alipin na binili mismo ng Panginoon ng alipin sa isang astronomical na presyo ay tiyak na makaakit ng atensyon ng mayayaman. Bukod dito, ang dalawang ito ay mga gwapo at maganda. Sa panahong iyon, kakailanganin lamang ni Felipe na itaas ang presyo para kumita ng malaking tubo. Ang 15 milyon ay napaka-favorable para kay Felipe. Pagkarinig nito, naunawaan niya ang intensyon ni Noel. Bagamat ipinagbabawal ang pagtataas ng mga bilihin, iilan lamang dito ang nakakaalam ng transaksyon. Kaya, pumayag si Felipe na bilhin ang mga ito sa halagang 15 milyon at pagkatapos ay bumaling upang pagbantaan ang grupo ng matandang seekers na huwag ibunyag ang bagay na ito. Natapos ang transaksyon at kinuha sina Talia at Floyd. Kahit sumigaw si Talia at humingi ng tawad, nanatiling matatag si Noel. Ang pagkakaroon ng pagtataksil ng isang beses, hindi maiiwasang magkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Gaya ng ipinangako, nagbayad si Noel ng eksaktong 1 milyon sa grupo ng matandang seeker. Bagamat natanggap na nila ang pera, labis na ikinagalit ng grupo ang paraan ng pagnenegosyo ni Noel. Siya ay parehong diktador at masama. Sinumpa nila si Noel, tinawag siyang demonyo. Ngunit hindi nagalit si Noel dahil sa mundo ng mga seekers,
Ang pagiging masama ay bahagi ng pagiging mas malakas, at mananatili siya sa ideyang iyon upang umunlad. Kinabukasan, inalis ni Wilbert ang kanyang baluti at tumayo sa harap ng tarangkahan ng Imperial Capital. Personal na dumating si Noel para ihagis sa kanya ang isang bote ng alak. Kagabi, humingi ng pahintulot si Wilbert kay Noel na huminto sa pagiging isang seeker. Kahit na sinubukan ni Noel na hikayatin siya, nawalan ng pag-asa si Wilbert sa propesyon na ito. Kaya, susuko si Wilbert at babalik sa kanyang bayan. Nang makita ito, hindi na pinilit ni Noel si Wilbert. Pagkaabot ng bote ng alak kay Wilbert ay agad itong umalis. Habang nakatingin sa lungsod mula sa itaas, napabuntong hininga na lamang si Noel. Mula ngayon, kailangan niyang magsimulang muli. Sa sandaling ito, nakita ni Noel ang nalaglag na balat ng isang ahas. Kailangang malaglag ng mga ahas ang kanilang balat para lumakas, tulad ni Noel. Ngayon, babaguhin niya ang mga miyembro ng kanyang koponan at magiging mas malakas. Sa mga lansangan ng Imperial Capital, isang babaeng may puting buhok ang patuloy na nakatitig sa bulletin board. Tapos, ngumiti siya. Sa wakas, nahanap na niya si Noel. Samantala, nakaupo si Noel sa isang tavern kasama si Walter, ang pinuno ng koponan ng Lightning Bite. Patuloy na pinapayuhan ni Walter si Noel na sumuko, at sinabing hindi magiging epektibo ang pag-upo dito sa paghihintay dahil walang sino man sa mga taong pupunta sa tavern na ito ang walang team or clan. Walang pakialam si Noel at sinabi kay Walter na masyado siyang nagsasalita, pinapalayo siya. Siyempre, hindi basta-basta susuko si Walter. Alam niyang hindi kayang lumaban ng mag-isa ang isang talksmith na tulad ni Noel, kaya palagi niyang tinatanggap si Noel na sumali sa kanyang team. Kilalang-kilala ni Noel ang koponan ng Lightning Bite ni Walter. Si Walter ay parehong pinuno ng koponan at swordsman. Sa tabi niya ay isang napakahusay na elf archer at ang iba ay pare-parehong sanay. Bagamat isang C-level team lamang, ito ay isang team na may malaking potensyal. Ipinagpatuloy ni Walter ang pag-imbita kay Noel, na nagmumungkahi na sa halip na umupo dito para mag-recruit ng mga bagong miyembro, sumali na lang siya sa koponan ni Walter. Hindi ba iyon ay parehong mas mabilis at mas kumikita? Sa puntong ito, nagsalita ang elf archer na si Liza para pigilan si Walter, na sinasabing kaya laging nabibigo ang panliligaw ni Walter. Ito ay nagpahiya kay Walter, at nang malapit na niyang gamitin ang kanyang kasanayan sa panghihikayat kay Noel, pumayag si Noel na sumali, ngunit sa isang kondisyon, siya ang magiging pinuno ng koponan. Nang hindi man lang naghihintay ng kasunduan ni Walter, agad na tumanggo ang lahat ng miyembro sa koponan, na ikinatuwiran na si Noel ay mas matalino kaysa kay Walter. Kaya, ganap na lohikal na magkaroon kay Noel bilang pinuno ng koponan. Bagamat ito ay makatwiran, hinawakan ni Walter ang posisyon na ito mula noong itinatag ang koponan. At kung hindi niya ginawa, ano ang dapat niyang gawin ngayon? Maya-maya pa, isang boses mula sa likuran ang sumigaw, na ikinagulat ng lahat. Kahit na ang isang taong may kakayahang pangunawa tulad ni Liza ay hindi napansin ang taong ito na papalapit ng napakalapit. Tinanggal ng babae ang kanyang balabal at nagpakilalang si Mirina. Nakita niya ang recruitment notice ni Noel, kaya naman siya pumunta. So, nagsimula na ang interview ni Noel kay Mirina. Ang unang tanong ni Noel ay tungkol sa kanyang edad. At sa kabutihang palad, si Mirina ay madaling kausap at sumagot pa rin kay Noel, na sinasabing mas matanda siya sa kanya ng 5 taon. Sinundan ito ng hindi mabilang na mga kalokohang tanong mula sa grupo ni Walter. Ngunit ang pinaka-inaalala ni Noel ay ang propesyon ni Mirina, isang class C scout ang gusto niya. Para sa huling tanong, gustong malaman ni Noel kung bakit siya naging seeker. Matapat na ibinahagi ni Mirina na hindi siya interesadong maging isang seeker. Tanging sa apo lang ng Overdeath, na si Noel. Ilang taon na ang nakararaan, nakipagtalo ang lolo ni Mirina sa lolo ni Noel at nawalan ng braso sa lolo ni Noel, at ang pangalan niya ay Alker. Nang matapos siyang magsalita, nagulat ang lahat sa tavern. Pinagpapawisan din si Noel dahil masyadong sikat ang taong ito. Siya ay kabilang sa sekta ng Assassin, isang sekta na handang pumaslang ng sino man kapag kinomisyon. Si Alker din ang unang chairman, isang maalamat na assassin sa propesyon. Sa puntong ito, si Lugan, isang matangkad, maitim, taunang lalaki sa tavern, ay biglang tumayo at pinagalitan si Mirina, sinabing hindi siya naniniwalang apo siya ni Alker dahil hindi pa kinilala si Mirina bilang isang seeker.
Kaya bumaling si Mirina para tanungin si Noel kung ano ang dapat niyang gawin para maging isang seeker. Ito ay simple, kailangan lang patunayan ni Mirina sa iba ang kanyang kakayahan. Naintindihan naman agad ni Mirina ang issue. Wala bang tao dito para patunayan niya ang sarili niya? Hinamon ni Mirina si Lugan, tinawag siyang talunan, na ikinagalit ni Lugan. Sinugod niya si Mirina, ngunit kahit papaano ay masyadong mabilis at maliksi ang babaeng ito. Sa 2 atake lang, napatumba niya si Lugan, sa pagtataka ng lahat. Nakangiti ang mga labi ni Noel, ngunit hindi sumasara. Agad niyang kinuha si Mirina sa kanyang koponan. Sa pagkakataong ito rin ay kumakalam ng malakas ang tiyan ni Mirina dahil sa gutom. Kaya kinailangan siyang dalhin ni Noel sa ibang lugar para ilibre ng fried buns. Ngayon ay tunay na naniniwala si Noel na si Mirina ay apo ng maalamat na asasin. Noong una, hindi siya naniniwala. Ngunit kailangan lang makita ni Mirina ang mukha ni Noel para maniwala agad sa kanya dahil ang mga mata ni Noel ay mga mata na handang gawin ang lahat para makamit ang mga resulta. Noong nakaraan, minsan ay ipinaalala sa kanya ng kanyang lolo ang isang babala, hindi kailanman direktang harapin ang kasawian. Ang pagharap sa kanya ay magbubunga lamang ng pagkatalo at ang pagtingin sa mga mata ni Noel ay naalala ni Mirina ang mga babalang iyon. Nalilito na ngayon si Noel at nag-iisip tungkol kay Mirina. Sa kanyang mga kakayahan at background, bakit hindi siya sumali sa assassin organization at sa halip ay pumunta dito upang maging isang seeker? Huminga ng malalim si Mirina at tapat na umamin kay Noel. Noong una, iyon lang ang pinlano niyang gawin, ngunit nagkaroon ng problema sa pagsubok sa pag-promote. Masyadong mahina ang kalaban ni Mirina sa pagsubok at tinalo niya siya sa ilang mga hampas lamang. Tandang-tanda pa ni Mirina ang itinuro sa kanya ng lolo. Kapag sa labanan, dapat mong kunin ang buhay ng iyong kalaban. At nang malapit na siyang tapusin ni Mirina, pinigilan siya ni Samuel, ang bagong hinirang na pinuno ng sekta ng asasin. Ang layunin ng pagpaslang ni Mirina ay nagparamdam kay Samuel na hindi siya angkop sa kasalukuyang sekta, kaya agad niya itong pinatalsik. Siyempre, nakilala na ang kanyang mga kakayahan. Habang kumaagat sa isang tinapay, nalungkot si Mirina na dahil si Samuel ang namamahala sa organisasyon kaya may malaking reformang nagaganap doon. Tuluyan na niyang tinalikuran ang mga lumang konsepto ng sekta ng asasin, at ngayon ay gusto niyang ituloy ang ibang layunin na kumapit sa sangay ng imperyo upang maging isang guild na kinikilala ng imperial capital, hindi na kumikilos sa mga anino at inilipat din ang kanilang layunin mula sa pagpaslang tungo sa mga aktibidad ng panaktik. Pinagpapawisan si Noel sa narinig niya. Ito ay uri ng impormasyon, hindi isang bagay na basta-basta ibinabahagi habang kumakain ng mga tinapay. Medyo nag-aalala si Noel, iniisip kung ngayong narinig niya ito, matatanggol kaya siya. Napangiti na lang si Mirina ng may kumpiyansa, tinatapik ang katawan, tinitiyak na hanggat nandito siya, ligtas si Noel. Dahil si Mirina ay palaging nag-oopera na mag-isa, hindi niya alam kung paano gumagana ang labanan ng grupo. Kaya, kinailangan siyang bigyan ni Noel ng isang kurso. Dinala niya si Mirina sa bundok, ipinaliwanag ang kakayahan ng isang talksmith habang naglalakad sila. Ang kanyang buffang power ay napakalakas at maaaring baguhin ang buong sitwasyon ng isang labanan. Ngunit bilang kapalit, kung siya ay mali ng paghusga, ang buong koponan ay nasa panganib kaagad. Kaya ang susi dito ay ang lubos na pagtitiwala ng mga miyembro, handang sundin ang anumang utos na ibinibigay ni Noel. Karamihan sa mga talksmith ay walang kakayahan sa pakikipaglaban, pero iba si Noel. May mga tricks pa siya para protektahan ang sarili, kung hindi ay matagal na siyang sawi. Dinala ni Noel si Mirina sa malapit na batis at sinimulan ang kanyang pagsasanay. Ang gawain ni Mirina ay hulihin ang mga may sungay na kuneho sa paligid. Siyempre, sa mga husay ni Mirina, ang paghuli sa kanila ay magiging simple, ngunit ang layunin ng pagsasanay na ito ay upang subukan ang kakayahang umangkop ni Mirina sa buff ng talksmith. Ang mga scout ay may paunang kasanayan sa pagpapataas ng kanilang sariling bilis, ngunit upang mapakinabangan ito, kailangan nilang magsanay upang gawing pamilyar ang kanilang mga katawan sa buff. Ang buff ni Noel ay gumana sa parehong paraan. Ang kanyang dating koponan ay tumagal ng isang buong buwan upang masanay sa ganitong uri ng buff. Batay sa pagganap ni Mirina, plano ni Noel ang mga susunod na aksyon. Natanggap ni Mirina ang utos at agad na nagtrabaho.
Ginamit niya ang kanyang kasanayan sa pagmamasid upang makita ang kabuoang 13 may sungay na kuneho sa loob ng 200 metrong radius. Itinalaga ni Noel sa kanya ang gawain na kumuha ng isa lamang at ibalik ito sa loob ng 10 segundo upang makapasa sa pagsusulit. Binuf ni Noel ang kanyang lakas at pinabilis din ni Mirina ang kanyang bilis at nagmamadaling umalis. Ang 10 segundo para sa isang kuneho ay medyo marami. Kailangan lang ni Mirina ng 8 segundo para mahuli ang lahat ng 13 at ibalik ang mga ito kay Noel na nagpapawis sa kanya. Ang antas ng kasanayang ito ay dapat nalikas at walang makakaangkop ng ganoon kabilis. Kaya natapos ang evaluation test at perpektong nakapasa si Mirina. Susunod, itatalaga ni Noel kay Mirina ang kanyang unang misyon na magtrabaho kasama niya. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang komisyon na ipinadala mula sa nayon ng Mint. Kamakailan lamang, nagpakita ang mga bandido doon, at ang unang misyon ng bagong koponan ay ang manghuli sa kanila dahil napakalayo ng daan patungo sa nayon ng Mint. Sa daan, simpleng ipinaliwanag din ni Noel kay Mirina ang tungkol sa seeker job. Bagaman sila ay mga seeker, hindi lahat ng mga seeker ay kailangang labanan ang abyss. Sila ay nahahati sa maraming uri ng trabaho, tulad ng pangangaso ng mga mutated monster, pangangaso ng mga bandido, paghuhukay ng mga kayamanan, or paggalugad ng mga relic. Ang trabaho nila sa pagkakataong ito ay alisin ang mga tulisan. Noong una, iyon ang gawain ng lokal na Panginoon, ngunit napakabagal nilang kumilos. Sa oras na dumating ang tulong, ang nayon ay wala nang natitira. Ang mga taong nag-commission kay Noel ay mga mahihirap na magsasaka, kaya hindi masyadong umasa si Noel sa mga tuntunin ng gantimpala. Ginamit lang niya ito bilang isang pagkakataon upang subukan ang kanyang bagong koponan. Pagkatapos ng isang buong mahabang araw na nakaupo at hindi pa rin nakakarating sa Mint Village, kinailangan nilang magpalipas ng gabi sa isang bayan sa daan. Dahil huli na silang dumating, lahat ng kwarto ay inupahan. Kinailangan ni Noel na maghanap ng husto upang makahanap ng isang solong silid na may isang kama lamang. Kaya buong galante itong ibinigay ni Noel kay Mirina habang natutulog ito sa sahig. Maya-maya, lumabas si Noel mula sa banyo. Sa pagtingin sa matipunong katawan ni Noel, hindi napigilan ni Mirina na may bulalas kung ano ang sayang at hindi nakatuon sa pakikipaglaban ang propesyon ni Noel. Kaya kahit gaano pa siya nagsanay, hindi niya kayang ikumpara sa iba. Nais ni Mirina na magkaroon ng propesyon si Noel sa kanyang lolo. Doon, sa ngayon, si Noel na sana ang pinakamalakas na seeker. Agad na pinapikit ni Noel si Mirina, pagkatapos ay pinitik ng husto ang kanyang noo para sa pagkakasala ng pag-iisip sa mga hindi kailangang bagay, kahit na nagkukunwaring hindi galit. Nang gabing iyon, nakahiga si Noel na paikot-ikot, hindi makatulog. Ang ipinaliwanag lang ni Mirina, naintindihan ito ni Noel. Siya mismo ay minsan nang umiyak dahil sa kanyang propesyon. Matapos ang isang matahimik na gabi, kinabukasan, dumating sina Noel at Mirina sa nayon. Masayang lumabas ang punong nayon upang salubungin si Noel. Ngunit nang hindi niya nakita ang iba pa mula sa dating koponan kahit saan, medyo nataranta siya. Matapos malaman na nakaalis na silang lahat sa pangkat, bakas sa mukha ng punong nayon ang pag-aalala. Alam na ito ni Noel at mabilis na tiniyak sa kanya na sa kasalukuyan ay binubuo lamang ng kanyang koponan ang kanyang sarili at si Mirina, ngunit tatapusin pa rin niya ang gawain ng pag-alis sa mga bandido ngayon. Inanyayahan sina Noel at Mirina para sa tsaa. Magiliw na binati ni Noel ang anak na babae ng punong nayon. Nakita ng batang babae na nagtatago sa isang sulok na nakatingin sa kanya si Noel at agad na tumakbo palayo. Nakangiti lang ang punong nayon at nagpaliwanag sa ngalan ng kanyang anak. Kahit na parang nahihiya ang babae, actually, nang marinig niyang darating si Noel, sabik na sabik siyang makatagpo siya. Sapat na maliit na usapan, nais ipaalala ni Noel ang tungkol sa pagbabayad bago umalis. Ang depositong matatanggap niya ng maaga ay 200,000 dong at ang natitirang 300,000 ay matatanggap pagkatapos makumplito ang misyon. Nagbayad ang punong nayon ng walang pag-aalinlangan, na medyo ikinagulat ni Noel. Tila nag-iipon sila para lang harapin ang mga bandidong ito. Pagkatapos ay nagbigay ng impormasyon ang punong nayon kay Noel. May humigit kumulang 20 bandido sa grupo. Pinaslang nila ang mga tao at ninakawan ang mga ari-arian sa mga nakapaligid na nayon. At hindi lang iyon, nang aagaw pa sila ng mga babae.
Alam na alam ni Noel ang paraan ng pamumuhay ng mga bandidong ito. Kahit na sila ay mga tulisan, dapat silang may tagwan, at nahulaan ng punong nayon na sila ay nasa kagubatan sa silangan. Natanggap ni Noel ang impormasyon at umalis kaagad. Pagkalabas na paglabas nila sa bahay ng punong nayon, agad siyang pinagalitan ni Myrina, na sinasabing nakaupo sa tabi niya ang kanyang asawa at mga anak, gayunpaman, nakatitig pa rin siya sa asset nito. Sa sandaling ito, ang anak na babae ng punong nayon ay tumakbo sa kanila upang i-cheer si Noel para matapos ang misyon. Pagkatapos ay iniabot niya ang isang kawayan na pinwheel. Noong huling bumisita si Noel sa kanilang nayon, tinuruan niya ang mga bata kung paano gawin ang larwang ito. Ang bamboo pinwheel sa kanyang harapan ay ang regalong ibinigay ni Noel sa maliit na batang babae, at iningatan niya ito bilang kanyang kayamanan. Pagkasabi nito, napahiya siya kaya tumakbo siya pabalik. Tumingin si Myrina kay Noel na nakaawang ang bibig, na nagsasabing si Noel ay maaaring mukhang disente, ngunit hindi niya inaasahan na maaakit ito ng medyo mababang tulad nito. Hindi na nag-abalang sumagot si Noel, inirapan lang niya si Myrina, at sabay-sabay silang umalis. Pagsapit ng gabi, natagpuan ni Noel ang pugad ng mga bandido. Ang impormasyon ng punong nayon ay ganap na mali. Mayroong hindi bababa sa 2 beses sa tinansyang bilang. Napakabilis, nakita ni Noel ang pinuno ng mga bandido. Parang pamilyar ang mukha niya at pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, naalala ni Noel na ito ay si Gordon the Razor, isang wanted na kriminal na may bounty na 2 milyong dong, isang Class B Scout. Lumingon si Noel para tanungin si Myrina kung may tiwala ba siyang matatalo niya ito. Hindi sigurado si Myrina na kakayanin niya ang lahat ng mga bandido na iyon, ngunit kung ito ay isang solo fight sa pinuno, tiwala siyang kaya niyang manalo. Para kay Noel, sapat na iyon. May plano siyang pigilan ang mga bandido na tulungan ang kanilang pinuno. Nagsimula ang plano sa paggamit ni Noel sa kanyang kakayahan upang magbahagi ng impormasyon kay Myrina, isang kasanayang magbibigay daan sa kanya na makausap si Myrina, kahit sa malayo. Pamwesto si Myrina sa likod mismo ng tolda ng pinuno. Nang matanggap ang impormasyon, agad na ginamit ni Noel ang kanyang husay sa pagungal, pinaralisa ang lahat ng mga bandido sa lugar. Hinihintay na lang ito, sumugod si Myrina sa tent at inatake ng isang nakakasawi na suntok ang pinuno. Ang susunod na utos, inutusan ni Noel si Myrina na pigilin ang mga bandido hanggang sa dumating siya. Kahit na ang pagsasabi ng hold-off ay isang maliit na pahayag, dahil si Myrina ay higit na may kakayahang linisin ang lugar. Gumamit ng lubad si Noel sa pag-ugoy pababa at naghagis ng mga flare sa mukha ng mga bandido, nabulag sila, na sinundan ng sunod-sunod na mga bala ng apoy na sumunog sa kanila. Kaya natapos ang pag-aalis ng bandido at ibinalik ni Noel ang ulo ng pinuno bilang patunay sa punong nayon. Nang banggitin niya ang bayad, inimbitahan muna ng hepe si Noel na maghapunan dahil naihanda na nila ang pagkain. Magiliw na nakiisa sina Noel at Myrina sa pagdiriwang. Sa panahon ng pagkain, ipinagmalaki ng punong nayon kay Noel na ang kanyang anak na babae ay may propesyon ng isang eskrimador at may adhikain din na maging isang seeker. Kaya't masusing ipinaliwanag ni Noel ang lahat ng kailangan niyang gawin para maging isang seeker. Una, dapat nasa hustong gulang na siya. Pagkatapos ay kailangan niyang pumasok sa training school sa Imperial Capital para magkaroon ng karanasan. Gayunpaman, ito ay nagkakahalaga ng maraming pera. Kaya hinimok ni Noel ang batang babae na maging intern sa iba pang mga seeker team, or mas tumpak, upang maging kanilang errand runner. Ang batang babae ay nakinig ng mabuti mula simula hanggang wakas. Pagkatapos ay tinanong si Noel kung kapag siya ay naging isang seeker, papayag ba si Noel na payagan siyang sumali sa kanyang koponan. Napangiti na lang si Noel at pinaalalahanan ng babae na kung doon ay seeker pa rin siya, gaya ng inaasahan nito, matutuwa itong I welcome siya sa team. Sa puntong ito, ang punong nayon ay naglabas ng isang bote ng alak upang ialay kina Noel at Myrina sa kadahilan ng ipagdiwang ang pagnanais ng kanyang anak na maging isang seeker. Pagkatapos magbuhos ng alak, patuloy niyang hinikayat sina Noel at Myrina na uminom. Ngumiti lang si Noel at itinulak pabalik sa kanya ang bote ng alak, sinabing kapag nag-aalok ng alak, dapat uminom muna ang host, kung hindi, ito ay napakawalang galang. Nang makitang nag-aalinlangan ang punong nayon, diretsyong sinabi ni Noel na paano makakainom ang sino man sa nakalalasong alak na ito. Pagkarinig nito,
Natakot ang punong nayon at ang kanyang asawa kaya agad silang napaatras. Mariin niyang itinanggi, ngunit alam na alam ni Noel. May 3 puntos na humantong sa kanya sa konklusyong ito. Una, nagsinungaling ang hepe tungkol sa dami ng mga bandido para maiwasang magbayad ng mas malaki para sa trabaho. Pangalawa, sa pag-amoy pa lang, alam na niyang may iba sa alak. At ikatlo, nang mag-alok ng alak, inihayag niya ang kanyang layunin sa pagpaslang. Itinulak ni Noel ang baso ng alak patungo sa kanya, pinilit siyang inumin ito kung gusto niyang patunayan na mali si Noel. Sa puntong ito, inalis ng punong nayon ang baso ng alak, pagkatapos ay agad na pinagalitan si Noel dahil sa maling akusasyon sa kanya at pinalayas siya ng bahay. Hindi na nag-abala pa si Noel sa mga formalidad at agad na ginamit ang kanyang husay para ipagtapat ng pinuno ang totoo. Ang lalaking ito ay nagplano noon pa na tapusin si Noel at Myrina dito para nakawin ang lahat ng kanilang pera at kagamitan. Mula sa sariling bibig, inamin niya ang totoo. Kaya, sumugod si Noel at dinukot ang kaliwang mata. Hindi lang kaliwang mata, sa pagkakaroon ng target kay Noel, dapat siyang maging handa na pahirapan ng dahan-dahan. Ngayon ang lalaki ay natakot at umiyak, humihingi ng kapatawaran kay Noel. Ginawa lang daw niya ito para mailigtas ang kanyang pamilya. May utang siya sa mafia, at kung hindi siya magbabayad sa oras, ang buong pamilya niya ay tatapusin. Walang pakialam si Noel at naghahanda na siyang dukutin ang kabilang mata niya nang ilabas ng anak ng hepe ang lahat ng ari-arian nila, nakikiusap kay Noel na iligtas ang buhay ng kanyang ama. Kinuha ni Noel ang pera at sinabihan si Myrina na umalis, hindi pinansin kung paano nagngangalit ang batang babae at isinumpa si Noel bilang isang demonyo. Habang nasa daan, habang walang ekspresyon ang mukha ni Noel, nagsalita si Myrina para asarin siya, tinanong kung hindi ba nagigilty kay Noel ang isang babaeng minsang humanga sa kanya. Siyempre, ang sagot ni Noel ay, hindi. Sa mundong ito ng Seeker, kung gusto mong mabuhay, kailangan mong maging masama at magtiis ng mga katulad na bagay. Maya-maya lang, isang dambuhalang airship ang lumipad sa harap nila. Nakilala agad ito ni Noel bilang airship ng 3-Star Regalia Guild, isa sa 7 guild na kinilala ng emperador bilang makapangyarihan. Sa 7 guild na ito, ang ilan ay mas malakas at ang ilan ay bahagyang mahina, kaya sila ay nahahati sa 3 posisyon. Una ay ang 4 na guild na nirerango bilang 3-star, pagkatapos ay 2 2-star guild, at isang 1-star guild. Ang malaking airship na iyon ay isang benepisyo ng 3-star guild, na nagdadala ng hindi mabilang na makapangyarihang mga Seeker. Ngayon si Noel ay may layunin para sa kanyang sarili. Sa loob ng susunod na taon, sasali siya sa Regalia Guild na ito. Nang marinig ito ni Noel na ideklara ito, naalala ni Myrina ang pag-uusap nila ng bagong assassin sect leader, Samuel. Alam niyang si Myrina ang pumaslang sa kanyang lolo na si Alker. Ngunit si Myrina ay hindi nakaramdam ng anumang pagsisisi dahil siya ay naging napakahina na ang isang tulad niya ay may kakayahang pumaslang sa kanya. Ang tigre na nawala ng kuko ay hindi kayang lumangoy mag-isa. Bukod dito, labis na kinasusuklaman ni Myrina si Alker. Hindi niya siya apo, ngunit ang kanyang biological na anak na babae. Dinukot niya ang mga babae at pinilit silang ipanganak si Myrina at hindi mabilang na iba pang mga bata. Bagamat anak niya ito, wala siyang pakialam sa kanila, ang nais lamang ay sanayin ang isa sa kanila na magmana ng kanyang lakas at kalooban na burahin ang mantsa ng pagkatalo kay Overdeath. Pagkatapos ng pagkatalo na iyon, siya ay labis na nahumaling, at ang pagkahumaling na ito ang pumaslang sa mga kapatid ni Myrina. Siya lang ang nakaligtas at siya rin ang pinaka may kakayahan. Nang marinig ito, nagpasya si Samuel na paalisin si Myrina sa sekta ng assassin. Wala nang lugar para kay Myrina dito. Bagamat may lakas siya, tiyak na ang lakas na ito ang nag-alala kay Samuel na balang araw ay magiging banta si Myrina sa buong sekta. Napaluha si Myrina, iniisip kung ano ang layunin ng kanyang 21 taong pagtitiis sa hirap at pagsasanay ngayon. Galit na sigaw ni Myrina, ngunit walang pakialam si Samuel. Isang payo lang ang ibinigay niya sa kanya, mula ngayon, mamuhay ayon sa sarili niyang kagustuhan. Higit pa rito, narinig niya na ang apo ni Overdeath ay nagtatrabaho bilang isang Seeker sa Imperial Capital. Kung interesado si Myrina, dapat niyang puntahan siya, at sinunod ni Myrina ang payong iyon. Sa sandaling ito, sumugod si Myrina at niyakap si Noel ng mahigpit.
Ngumiti siya ng husto at ipinahayag na lalaban siya sa tabi niya magpakailanman. Narinig ito ni Noel ngunit nataranta, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Sa kulungan ng Imperial Capital, nagkaroon ng insidente. Iligal na pumasok sa kulungan ang isang nanghihimasok, pinatalsik ang isang opisyal, kinaladkad siya sa banyo upang magtago, at pagkatapos ay nag-transform sa kanyang hitsura. Napaka-perpekto ng pagbabago na kahit na ang mga kasamahan ay hindi makakita ng anumang kakaiba. Pagkatapos ay nilapitan niya ang isang selda na naglalaman ng isang kilalang assassin, ang Puppet Knight, si Hubert. Samantala, tumatakbo na si Noel sa paligid ng Imperial Capital na may mga pabigat sa madaling araw. Ang kanyang pang-araw-araw na target ay upang makumplito ang 2 buong circuit. Kahit anong pagod niya, hindi niya magawang laktawan ang pagsasanay dahil idineklara na niya ang kanyang pagnanais na maging seeker sa kanyang lolo. Ang matanda ay nawala ang banayad na pag-uugali ng isang lolo, na nag-iiwan lamang ng malupit na mga regimen sa pagsasanay. Kung ikukumpara noong nagsasanay siya kasama ang kanyang lolo, ang 2 laps na ito sa paligid ng mga pader ng lungsod ay balewala. Pagkatapos ng pagsasanay, bumalik si Noel sa kanyang tinutuluyan para maligo. Habang nakatayo, naalala niya ang sinabi sa kanya noon ni Myrina tungkol sa pagkakaroon ng malakas na katawan ngunit sa kasamaang palad ay may propesyon na talksmith. Bagamat hindi ito ipinapakita sa panlabas, hindi komportable si Noel tungkol dito. Katatapos lang niyang maligo at lumabas ay may kumatok sa pinto. Si Myrina ay dumating na hinanap si Noel. Malinaw na dumating siya ng mas maaga kaysa sa itinakdang oras, na medyo nagpalito kay Noel. Akala ni Myrina ay matutuwa si Noel na makita siya, ngunit taliwas sa inaasahan ni Myrina ang reaksyon ni Noel. Bago pa pumayag si Noel, inipit na siya ni Myrina sa kama, gustong maramdaman ang kalamnan ng asset. Sinubukan ni Noel ang kanyang makakaya na patigasin ang kanyang katawan upang makatakas, ngunit masyadong malakas si Myrina, at wala siyang pagkakataon. Habang tumitingin si Myrina kay Noel, mas cute itong nakita niya, at gusto niya itong ikis. Siyempre, hindi papayag si Noel na mangyari iyon. Malakas na sigaw niya at na-headbutt si Myrina. Pagkatapos, pareho silang nagsimula ng bagong araw. Habang naglalakad sila, nagreklamo si Myrina na sa kabila ng pagiging nakatatandang kapatid na babae, paanong ang isang lalaki ay magaspang sa isang babae. Nalalapat ang prinsipyong iyon sa iba, ngunit kay Noel, hindi niya pinagkakaiba ang lalaki at babae at pare-pareho ang pakikitungo niya sa lahat. Sa sandaling ito, nakita ni Myrina ang isang mag-asawang dumaan na nakagapos ang kanilang mga braso. Kaya't ginaya sila ni Myrina, dumausdes upang iugnay ang mga braso kay Noel, at pagkatapos ay curious na nagtanong tungkol sa kanyang schedule para sa araw na ito. Nag-isip sandali si Noel at nagpas siyang pumunta sa Seeker Assessment Guild. Ito ay isang espesyal na propesyon na mayroon ang isang tao mula sa kapanganakan, ngunit ang mga taong iyon ay hindi maaaring mag-level up tulad ng iba. Sinadya noon ni Myrina na mag-level up para maging assassin. Ngunit sa sandaling marinig ni Noel ang kanyang kahilingan, kailangan niyang payuhan si Myrina laban dito. Sa katunayan, kapag si Myrina ay nag-level up upang maging isang assassin, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay tataas ng husto, ngunit kailangan ding isaalang-alang kung ito ay angkop para sa mga magiging kasamahan sa koponan. Ayon sa plano ni Noel, gusto niyang magkaroon ng kahit isa pang teammate. Kung hindi, kung siya at si Myrina lamang ang magtagumpay sa Abyss, ito ay magiging lubhang mapanganib. Kaya, sa ngayon, magmamasid na lang sila ngayon para gumawa ng mga plano para sa kinabukasan. Pagkatapos umalis sa Assessment Guild, ang susunod na lugar na gustong bisitahin ni Noel ay ang Forge ng Dwarf Couple. Ang mahusay na kagamitan ay magpapataas ng lakas ng pakikipaglaban ng isang Seeker, kaya hindi nila kakalimutan ang tungkol sa regular na pagpapanatili. Pagkatapos ng maintenance, ang susunod na lugar na dinala ni Noel kay Myrina ay isang skill book shop. Gusto niyang bumili ng ilang scout skill book para kay Myrina. Gayunpaman, ang bawat tindahan ay nagbebenta ng mga skill book para sa iba't ibang propesyon, kaya kailangan ni Noel na pumunta sa ibang shop kung gusto niyang bumili ng mga skill book para sa kanyang sarili. Bago umalis, kailangan niyang idiin kay Myrina na ang maximum na budget na ibinibigay nito sa kanya ay 1,000,000 dong, at partikular niyang pinaalalahanan si Myrina na huwag gastusin ito ng walang silbi. Sa kabila ng pagpapaalala ng ganoon, nang muli silang magkita, bumili pa rin si Myrina ng teddy bear.
Magagalit na sana si Noel nang maglahad ng libro si Myrina. Gumamit siya ng 800,000 dong para makabili ng armor-piercing skill para sa mga assassin, at sa natirang pera, binili niya ang teddy bear na ito, na angkop sa budget ng walang natira kahit isang dong. May magandang kagamitan si Myrina, ngunit hindi gaanong nasisiyahan si Noel. Gusto niyang bumili ng undead purification skill, ngunit ang presyo ng skill na iyon ay lumampas sa kanyang budget, kaya pansamantalang iiwan ito ni Noel sa shop. Maya-maya lang, may lalaking dumaan kay Noel. Nakatanggap ng senyales si Noel at agad na nagdahilan kay Myrina, sinabing may gagawin siya. Pumasok si Noel sa isang mahirap na kalye at nakilala ang nagbebenta ng impormasyon na si Lucky. Ayon sa kahilingan ni Noel, pinasok niya ang Imperial Prison at ibinalik ang lahat ng impormasyon tungkol sa death row inmate na si Hubert. Matapos ihatid ang impormasyon, medyo na-curious si Lucky at tinanong si Noel kung bakit niya ipagsasapalaran ang pag-imbita ng gayong walang awa na assassin sa kanyang koponan. Si Noel ay may sariling mga dahilan at natitiyak niyang inosente si Hubert, kaya naman gusto niya ang kanyang impormasyon. Matapos suriing mabuti ang impormasyong ibinigay ni Lucky, binayaran siya ni Noel. Bago umalis, may espesyal na alok si Lucky para sa isang regular na customer. Kamakailan lamang, nalaman niyang may kumakalat na nakakapinsalang gamot sa lugar. Bagamat napapataas ka nito, bilang kapalit, ito ay magpapagulong-gulong sa gumagamit. Karaniwan, para sa mga naturang gamot, hindi hahayaan ng pamilya Felipe na makatakas ang nasa likod nito. Ngunit iba ang kasong ito dahil ang taong nagpuslit ng gamot na ito sa palengke ay ang boss ng isang sangay ng parehong mafia gang, kaya walang magawa. Alam ni Lucky kung sino ang amo at partikular na binalaan si Noel na maging maingat sa panahong ito. Samantala, hinihintay ni Myrina si Noel at medyo nabalisa. Sabay silang naglalakad at bigla na lang siyang nawala ng hindi alam kung saan. Hindi talaga maintindihan ni Noel ang iniisip ng mga babae. Sa pagkakataong iyon, dumaan si Liza at nakasalubong niya si Myrina. Pauwi na si Noel habang iniisip ang sinabi ni Lucky sa kanya tungkol sa amo ng mafia gang na iyon. Nabalitaan din ni Noel na ang dating amo ay biglang pumanaw at ang kanyang anak ay kamakailan lamang ang pumalit. Tila napakatigas ng lalaking ito kaya hindi naglakas loob si Felipe na harapin siya. Biglang nilampasan ni Noel ang isang pulubi na mukhang sobrang dumi na medyo naawa si Noel kaya kusa siyang naghulog ng barya, gusto niyang bigyan ng buong pagkain ang lalaki. Ngunit ang taong ito ay masyadong matapat at naisip ni Noel na hindi sinasadyang nahulog ang pera. Kaya tinawagan niya ulit si Noel para ibalik ito. Bumalik si Noel upang tumingin sa kanya, ngumiti ng nakakainsulto, at tumanggi na bawiin ang maruming pera bago lumakad palayo. Sinundan pa rin ng pulubi si Noel kaya inis na sinipa niya ang tiyan ng lalaki. Sa puntong ito, medyo galit din ang pulubi. Bagamat ayaw niyang makipag-away, hindi naman siya ganoon kaamo kaya hahayaan niyang madali siyang mabyuli ni Noel. Nagsimula siyang mag-assume ng fighting stance. Medyo nagpagulat ito kay Noel dahil hindi naman baguhan ang tindig ng lalaki. Nagmamadali siyang sumugod para salakayin si Noel, ngunit sa puntong ito, nahawakan pa rin ni Noel ang kanyang kamay at iniuntog siya sa pader. Dalawang galaw pa lang ay natukoy na ng lalaki na malakas na tao si Noel kaya ayaw na niyang maging madali pa kay Noel. Nag-defensive stance siya at nagsimulang magtipon ng kanyang lakas. Hindi mapigilan ng mga labi ni Noel na magalak. Sa pagkakataong ito, nakakuha na siya ng parang ginto. Kung matugunan ng lalaki ang kanyang mga inaasahan, kukunin niya siya sa kanyang koponan. Inilabas din ni Noel ang kanyang kutsilyo, handang lumaban, nang sa sandaling iyon, nagpakita ang isang dwarf at patuloy na pinagalitan ang pulubi. Samantala, nakaupo si Liza, nakikinig sa mga reklamo ni Myrina. Matapos malaman ang lahat, naisip din ni Liza na ang dahilan ng pag-alis ni Noel sa mga oras na ito ay dahil naghahanap siya ng bagong kakampi, malamang na naghahanap ng angkop para malayang mapili ni Myrina na ay level up ang kanyang propesyon. Pinagalitan ng dwarf ang pulubi, at kahit sinubukan niyang humingi ng tawad ay walang pakialam ang lalaki. Ginamit niya ang singsing sa kamay para bumubuga ng kuryente na naging dahilan ng paghimatay ng pulubi sa sakit. Sa pagtingin pa lang, nalaman kaagad ni Noel na isa itong singsing na alipin at tila ang lalaking ito ang may-ari ng pulubi. Matapos harapin ang pulubi, ibinaling ng dwarf ang atensyon kay Noel. Napagkamalan pa niyang babae si Noel at may masamang intensyon sa kanya.
Siyempre, sinipa siya kaagad ni Noel. Yumuko si Noel at itinutok ang baril sa kanyang lalamunan, pinagbantaan siyang aaminin ang lahat. Ang taong ito ay nagmula sa isang katimugang bayan, mula sa isang pamilya na kumokontrol sa isang underground na arena. Dahil sa paglustay ng pondo ng flood project, kinailangan niyang tumakas sa imperial capital. Nang marinig ito, naunawaan ni Noel ang problema ng lalaki. Tila si Kuga ay isang taong binili at ginamit ng taong ito upang lumaban sa underground arena, at mula doon ay sumali sa isang organisasyon sa imperial capital na ito. Sa ganitong paraan lang hindi na siya hahabulin ng dati niyang pamilya. Inilagay ni Noel ang baril sa bibig ng lalaki at nagsimulang magkalkala. Ang taong ito ay hinahabol, kaya malamang na hindi magiging problema ang pagkasawi dito. Kung siya ay nasawi, kung gayon ang taong iyon doon ay pag-aari na ni Noel. Samantala, matapos malaman ni Noel na gustong maghanap ng ibang teammate, tila hindi natuwa si Myrina. Para sa kanya, isang teammate lang ang kailangan ni Noel, na siya lang na nag-iisa. At tungkol sa mga bagong tao, tatapusin niya ang sino mang sumali. Sa panig ni Noel, nagpaputok siya ngunit hindi napaslang ang dwarf. Hindi ganoon kalupit si Noel at binigyan siya ng 10 segundo para mawala sa kanyang paningin. Sa sobrang takot ng dwarf, sinipa niya si Kuga sa tiyan para magising at sumama sa kanya. At talagang bumangon siya at sinundan siya, na labis na ikinadismaya ni Noel. Kung siya ay isang lalaki, ganap na mapapaslang ni Kuga ang kanyang malupit na amo at mabawi ang kanyang kalayaan. Ang kailangan ni Noel ay isang matapang na lalaki, hindi isang bantay na aso na tulad niya. Pagkatapos, bumalik si Noel, at nang makita siya ni Liza, siniraan niya ito sa pag-iwan kay Myrina sa kalagitnaan ng kanilang date. Napatingin si Myrina kay Noel na may mga bala. Naiwan na walang pagpipilian, kailangan niyang ilibre silang dalawa ng tsaa. Habang umiinom, tinanong ni Noel si Liza kung alam niya ang tungkol sa mapanganib na gamot kamakailan. Sa pagtingin sa blangkong mukha ni Liza, malinaw na hindi niya alam, kaya pinaalalahanan ni Noel si Liza na bumalik at ipaalam kay Walter, na sinasabi sa kanya na mag-ingat sa panahong ito. Iyon ang unang pagkakataon na nagpakita ng pagmamalasakit si Noel sa isa pang koponan, na labis na ikinagulat ni Liza. Pero may appointment din siya, kaya nagdahilan siya at umalis muna, nangako kay Myrina na sa susunod ay dadalhin niya siya sa isang kafe na mas maganda kaysa sa lugar na ito. Pupunta bilang mga kaibigan, hindi kasamahan. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Myrina at agad niyang tinanggap si Liza bilang matalik niyang kaibigan. Lumingon si Liza kay Noel. Siyempre, cold pa rin siya at ayaw itong tanggapin. Habang pinapanood si Liza na umalis, muling naisip ni Noel ang gamot na iyon. Ito ay kumakalat, ngunit kakaunti lamang ang nakakaalam nito. Inaasahan lang niya na ang gamot na ito ay hindi magdulot ng malaking problema para sa kanya. Samantala, dinala ng dwarf si Kuga sa isang mafia gang para humingi ng tulong. Sa lahat ng tao, pinuntahan niya ang amo ng Gambino Gang, isang tunay na baliw. Ang wanted poster ng dwarf ay nakaplaster sa buong Imperial Capital, at itong si Alberto ay walang balak na tulungan siya. Walang dahilan para madumihan ni Alberto ang kanyang mga kamay sa isang simpleng mafia gang. Gayunpaman, para mas maging masaya, nagpasya siyang gawing stuffed animals ang dwarf at Kuga. Pagkarinig nito, pawis na pawis ang dwarf sa pag-aakalang tinatakot lang siya ni Alberto. Siyempre hindi, nag-evil smile siya sa dwarf. Tumingin si Kuga sa kanyang amo, natakot na namumutla, ngunit tahimik lamang siyang nakaluhod sa isang lugar. Sa sandaling ito, naalala niya ang mga eksena sa nakaraan. Kahit na siya ay tumakas sa malayong bansa, ang kanyang kapalaran dito at sa kanyang dating lugar ay hindi naiiba. Kaya, kailangan na lang niyang tanggapin ang kanyang kapalaran. Pag-utos pa lang ni Albert sa kanyang mga nasasakupan na pumasok sa trabaho, may pumasok na nag-anunsyo na dumating na ang punong nayon ng Mint, na huli sa pagbabayad sa kanila. Nang makita ng punong nayon si Alberto, sinimulan niyang sisihin ang lahat kay Noel. Pagkatapos ay binigla niya si Alberto, sinabihan ng masama ni Noel ang kanyang mafia family. Ang layunin ay ilipat ang lahat ng atensyon ni Alberto kay Noel, tulungan siyang makaganti at ipagpaliban ang pangungulekta ng utang. Ngunit hindi iyon pinansin ni Alberto. Kahit ano pa ang sabihin, nanatiling totoo ang katotohanang nahuli siya sa pagbabayad ng pera, at hinding-hindi mapapatawad ni Alberto ang sinumang sumuway sa pangako.
Kung kinuha ni Noel ang kanyang kaliwang mata, pagkatapos ay kukunin niya ang kanyang kaliwang braso. Tapos lumingon siya para tawagan si Kuga. Sa simula pa lang, alam na niyang blade swordsman ang propesyon ni Kuga. Inutusan niya si Kuga na putulin ang kamay ng punong nayon gamit ang kanyang tungkod na kahoy. Patuloy na hinimok ng dwarf si Kuga na magtrabaho. Walang pagpipilian, tumayo siya at naghanda para gawin iyon, ngunit saglit siyang pinigilan ni Alberto. Siya ay kumagat ng isang tableta at pumasok sa isang mataas na estado. Para sa kanya, kapag nanunood ng mga marahas na eksena, kailangan niyang maging mataas para ito ay masaya. Hindi pa rin naniniwala ang punong nayon na maaaring putulin ni Kuga ang kanyang kamay gamit ang isang tungkod na kahoy. Ngunit sa isang segundo lang ay nalaglag na ang braso niya, hindi man lang binigyan ng oras ang utak niya para maramdaman ang sakit. Hanggang sa tumulo ang dugo ay hinawakan ng punong nayon ang kanyang braso, sumisigaw sa matinding paghihirap at tumawa ng baliw si Albert. Sa pagkakataong ito, pinuri ng dwarf si Kuga kay Albert. Ang lakas ni Kuga ay palaging nakakatakot. Mula nang mabili bilang isang alipin, palagi na siyang kampyon sa underground arena. At kung nagustuhan ni Alberto, handa niyang ibigay sa kanya si Kuga. Pagkatapos ng pagpapakitang iyon, talagang isang bargain si Kuga, at walang paraan na tatanggihan ni Alberto ang bargain na ito. Kaya simula ngayon, inilipat na si Kuga sa isang bagong master. Dinala siya ng alagad ni Alberto para magpalit ng damit. Sa kanyang pagpapalit, naalala ni Kuga ang kanyang nakaraan. Mula sa kapanganakan, siya ay isang taong hindi kailangan ng sinuman. Ang kanyang ama ay isang mayamang mangangalakal at ang kanyang ina ay isang magandang babae. Isang pamilya na walang kulang maliban sa isang anak. At sa pagbisita sa isang templo para manalangin, ang ina ni Kuga ay sinamantala ng mga bandido sa bundok at walang nakakaalam kung kaninong anak si Kuga. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, hindi na siya pinagkatiwalaan ng kanyang ama at hindi niya tinanggap si Kuga bilang anak niya. Ito ang trauma ng kanyang ina at nang makita niyang tinanggihan siya ng lalaking mahal niya, hiniwa niya ang kanyang lalamunan at nagpakasawi, naiwan si Kuga na mag-isa. Sinubukan niyang manirahan sa pamilyang iyon, sinubukang pasayahin ang kanyang ama. Pero kahit anong gawin niya, hindi pa rin matanggap ng lalaki si Kuga bilang anak niya. Isang magandang umaga nang magising si Kuga, napadpad siya sa isang barko. Hindi nagtagal at napagtanto ni Kuga na siya ay ipinagbili bilang isang alipin. Ang unang master ni Kuga ay ang dwarf na iyon. Inilagay niya si Kuga sa underground arena para lumaban. Doon, ipinakita ni Kuga ang kanyang kakayahan at nanalo sa bawat tagumpay. Nang purihin ng lalaki, napaluha si Kuga dahil ito ang unang pagkakataon na may nag-acknowledge sa kanya. Ngunit sa huli, napagtanto din ni Kuga na ang isang alipin ay isang alipin lamang. Kahit anong pilit niya, hindi niya iyon mababago. Noong gabing iyon, nakatanggap si Noel ng impormasyon mula kay Lucky at agad na pumunta sa isang abandonadong simbahan. Dahil regular customer si Noel, espesyal siyang tinawagan ni Lucky para bigyan siya ng lihim na impormasyon. Target ng pamilya Gambino ang kanyang buhay. Sa sandaling iyon, nakarinig si Noel ng kakaibang ingay. Agad niyang natuklasan na nagtaksil sa kanya si Lucky. Inilabas ni Noel ang kanyang baril at itinutok sa mukha ni Lucky, nagtatanong kung bakit niya ginawa ito. Wala sa mga pagpipilian si Lucky, pinilit siya ng pamilya Gambino na gawin ito, at itinaas niya ang kanyang mga kamay at sumuko, pinahintulutan si Noel na harapin siya ayon sa gusto niya, dahil si Lucky mismo ay nakaramdam ng pagkakasala sa kanyang pangahas na ipagkanulo ang tiwala ng isang mamimili ng impormasyon. Kinagat ni Noel ang kanyang mga ngipin, ngunit hindi nahayaan ang sarili na magpaputok, sinabi lamang kay Lucky na umalis. Sa pagkakataong ito ay pakakawalan na niya si Lucky, at pinaalalahanan din siya na simula ngayon ay hindi na niya kailangan pang matakot sa paghihiganti ng pamilya Gambino dahil si Noel na mismo ang pupuksa sa pamilyang ito. Mula sa anino, lumabas si Kuga, nagtataka na ang taong nagbigay sa kanya ng pera kanina ang pakay. Kailangang maging tapat ni Kuga kay Noel na ayaw niyang lumaban, ngunit hindi niya kayang suwayan ang utos ng kanyang amo. Napabuntong hininga si Kuga at sumigaw ng malakas, inihayag ang lahat ng kanyang kakayahan at propesyon kay Noel. Dahil dito, agad na napagtanto ni Noel na gusto niya ng patas na laban. Kung iyon ang kaso, pagkatapos ay lalaban rin ng patas si Noel. Inihayag din niya ang lahat ng kanyang kakayahan kay Kuga at nagsimula ang labanan.
Sa isang kisap mata, naiwasan ni Kuga ang lahat ng bala ni Noel at lumapit. Kinailangan ni Noel na gumamit ng grappling hook upang lumipad sa kisame upang maiwasan ang pag-atake. Kamanghamanghang mabilis ang takbo ng lalaki kaya medyo nag-iingat si Noel. Sa puntong ito, nagpaputok si Noel ng fire bullet kay Kuga. Ang mga taong may mga frontline na propesyon ay lahat ay may panlaban sa sunog, ngunit ang apoy na ito ni Noel ay hindi normal. Bukod dito, sa ganoong kalapit, sigurado si Noel na hindi makakapagtanggol si Kuga laban dito. Sa sandaling iyon, hiniwa ni Kuga ang apoy ni Noel, na ikinagulat niya. Hindi niya magawang pumutok ng apoy, ngunit kaya niyang putulin ang hangin para maapula ang apoy ni Noel. Nagmamadaling umakyat sa bubong ang dalawa para makipaglaban. Ito ay isang buhay or kasawiang labanan, kaya gagamitin ni Noel ang lahat ng kanyang kakayahan upang manalo. Mula sa kanyang bulsa, naglabas si Noel ng isang flash bomb at ibinato sa mukha ni Kuga. Siya ay nabulag, lumikha ng pagkakataon para kay Noel na umatake, ngunit kahit papaano ay nagpakita ang mga sword energies sa himpapawid. Sa kabutihang palad, natukoy sila ni Noel sa oras at nagawang umatras upang maiwasan ang pag-atake. Ngunit pagkatapos ng paglipat na ito, ang alikabok at usok ay nasa lahat ng dako, na nakakubli sa paningin ni Noel. Para naman kay Kuga, kahit apektado pa rin ang kanyang mga mata sa flash bomb, naramdaman pa rin niya ang posisyon ni Noel at nagmamadaling umatake. Ang lugar kung saan nakatayo si Noel ay nagkaroon ng labis na pinsala at nagsimulang gumuho. Nahulog si Noel, na lumikha ng isang gininto ang pagkakataon para sa pag-atake ni Kuga. Sa sandaling ito, ginamit ni Noel ang kanyang kakayahan sa pagungal, na gustong maparalisa si Kuga. Kahit papaano, nakagalaw pa rin si Kuga sa kabila ng direktang tama ng kanyang husay. Nang muling imulat ni Noel ang kanyang mga mata, nakita niya ang espada ni Kuga na direktang nakatutok sa kanyang mukha. Ito ay lubos na nagpalito kay Noel dahil hindi pa siya tinatapos kaagad ni Kuga. Natitiyak ni Noel na ang misyon ni Kuga ay alisin siya. Nang marinig ang tanong ni Noel, sinubukan ni Kuga na magpaliwanag. Siyempre, kailangan niyang tapusin ang kanyang misyon, ngunit may isang bagay sa loob niya na nag-aalangan. Sa pagkakataong iyon, mahigpit na hinawakan ni Noel ang talim ni Kuga. Namutla sa pag-aalala si Kuga at nagmamadaling pinalaya si Noel. Nagalit si Noel at direktang sumigaw sa kanyang mukha na huwag maging maawain sa mga kaaway. Kung hindi siya tatapusin ni Kuga ngayon, hahabulin ng buong pamilya Gambino si Kuga hanggang masawi. Sa mundong ito, ang sariling buhay ang pinakamahalagang bagay, hindi rin ba maintindihan ni Kuga iyon? Sa kabila ng malinaw na pangangatwiran, hindi pa rin maintindihan ni Kuga. Hindi niya mahayon ang sarili na hampasin si Noel. Tapos na ang oras para sa mga laro at inilabas ni Noel ang kanyang sandata. At sa sandaling iyon, isang dart ang humampas sa lupa kung saan nakatayo si Kuga. Si Mirina iyon at siya ay dumating upang iligtas si Noel. Ngumiti si Mirina at pinaalalahanan si Kuga na siya lang ang pinapayagang ipitin si Noel sa lupa. Sa puntong ito, hinawakan ni Noel ang kanyang sugat at bumagsak. Sa simula pa lang ng laban, ginamit na niya ang kanyang husay sa komunikasyon para humingi ng tulong kay Mirina, at sa kabutihang palad, dumating ito sa tamang oras. Lumingon si Mirina para tanungin si Noel kung kaya niyang tapusin si Kuga. Oo ang sagot ni Noel at pagkatapos niyan, nag-evil smile si Mirina at sinugod si Kuga. Pinagpawisan si Kuga, hinaranggan lang ang atake at pinayuhan si Mirina na huminto. Ang kanyang espada ay hindi kailanman makakaputol ng isang babae. Medyo ikinairita nito si Mirina habang iniisip pa rin ni Kuga na mas magaling siya sa kanya. Kaya ginamit ni Mirina ang kanyang husay para mapabilis ang kanyang bilis, lumibot kay Kuga para makahanap ng blind spot. Ngunit kahit papaano ay napapikit na lamang si Kuga at lahat ng pag-atake at mga nakatagong sandata ni Mirina ay napalihis. Nang makita ang eksenang ito, may napagtanto si Noel. Laging may mas malakas na tao. Ang husay na iyon ni Kuga ay malinaw na mahusay. Ang pagpikit ng kanyang mga mata ay lubos na magpapahusay sa lahat ng kanyang pandama. Hindi nakakagulat na ang flash grenade ay hindi gumana kanina. Napangiti ang mga labi ni Noel at hindi na siya magdadalawang isip pa. Matapos makipagpalitan ng ilang galaw, sa wakas ay inamin ni Mirina na napakalakas ni Kuga. Sa pagiging malakas nito, kailangan niyang tapusin siya.
Ganoon din ang naramdaman ni Kuga at matapos magpayo ng paulit-ulit na walang epekto, kailangan niyang kumilos. Habang ang dalawa ay naghahanda na maghatid ng isang nakakasawi na pag-atake, isang flare ang pinaputukan sa kalangitan. Si Noel ang nag-utos kay Mirina na umatras kaagad. Ang flare na ito ay magdadala sa mga bantay ng lungsod dito sa lalong madaling panahon. Si Kuga naman, bago umalis ay may mensahe si Noel na ipaparating niya kay Alberto. Dahil nabigo si Kuga sa kanyang misyon, siya ay parurusahan. Gayunpaman, masyadong baliw si Alberto. Ang nagkamali ay si Kuga, ngunit pinarusahan niya ang dwarf, ang dating amo ni Kuga. Ibinigay niya ang ulo ng dwarf kay Kuga at ipinaalala sa kanya na ito ang una at huling pagkakataon. Kung mabago muli si Kuga, tiyak na masasawi siya. Pagkatapos, ipinahayag din ni Kuga ang sinabi ni Noel sa kanya. Si Noel ay isang taong palaging nagbabayad ng mga utang at ang kanyang paghihiganti ay magiging kakilakilabot. Noel affirmed na dudurugin niya ang pamilya Gambino. Matapos marinig ang mga bagay na ito, nabaliw si Albert. Agad niyang inutusan ang kanyang alagad na si Ryusuk na tipunin ang combat team para manghuli kay Noel ng sabay-sabay. Binuhat ni Kuga ang ulo ng dwarf palabas ng silid at sinaway siya ni Ryusuk sa mga hindi kinakailangang bagay. Alam ito ni Kuga at humingi ng tawad kay Ryusuk, pagkatapos ay sinabi sa kanya kung ano ang kaya ni Noel. Inamin ni Kuga na malakas siyang tao. Kahit talksmith siya, nakakalaban pa rin siya ng patas kay Kuga. Siyempre, sa huli, hindi pa rin niya matatalo ang isang taong may propesyon sa pakikipaglaban. Ngunit dahil sa kabaliwan at determinasyon na iyon, lubos na iginagalang ni Kuga si Noel. Nang marinig ito, ngumiti lang si Ryusuk at tinapik ang balikat ni Kuga. Tila hinangaan na ni Kuga ang mga kakayahan ni Noel at maya-maya ay gusto siyang sundan. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala ni Alberto ang kanyang mga tauhan sa tavern upang salubungin si Noel. Sa pagkikita pa lang nila, sinimulan na niyang punahin si Noel sa pagiging madungis. Si Noel ay hindi gaanong agresibo, ininsulto siya pabalik. Hindi nakatiis ang lalaking ito at agad na inilabas ang kanyang kutsilyo, gustong hiwain ang mukha ni Noel nang pigilan siya ng isang malaking saker. Wala siyang pakialam kung ano ang sama ng loob ni Alberto kay Noel, ngunit ang tavern na ito ay nakalaan lamang para sa mga saker. Bawal makipag-away sa loob, at kung magpumilit siya, kahit sino pa siya ay papahirapan. Nagalit si Alberto at inutusan ang kanyang mga tauhan na tapusin ang malaking tao. Ngunit yumuko si Ryusuk at bumulong sa tenga ni Albert, ipinaalala sa kanya na magiging madali ang pagpaslang sa mga tao sa tavern na ito. Ngunit paano ito ipapaliwanag ni Alberto sa ninong pagkatapos? Bukod dito, sila ay binabantayan sa pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Kung tatapusin nila ang lahat ng saker dito ngayon, tiyak na masasawi sila. Gayunpaman, ang mga utos ni Alberto ay ganap. Kung pipilitin pa niyang pumaslang, susunod pa rin si Ryusuk. Matapos marinig ang mga bagay na ito, nagsimulang mag-alinlangan si Alberto, at si Noel ay tumawa ng malakas, sa pag-aakalang siya ay napakabangis. Ngunit sa huli, hindi siya nang ahas na harapin ang ninong at ang imperyo. Pagkatapos ay tinuro ni Noel ang bote ng alak sa mesa. Ngayon pa lang, pagdating ni Alberto, humigop siya ng alak, at tila sapat na ito para malason siya. Natakot si Alberto, nanlalaki ang mga mata, hindi naniniwala, ngunit nakatingin sa mga mata ni Noel. Napaluhod siya at idinikit ang kanyang mga daliri sa kanyang lalamunan, sinusubukang samuka, at dali-dali siyang dinala sa labas ng kanyang mga tauhan upang maghanap ng doktor. Pagkaalis ni Alberto, ngumiti si Ryusuk at pinuri si Noel. Kinuha niya ang bote ng alak sa mesa at sabay-sabay na uminom. Matagal na niyang alam na walang lason dito, ngunit ang pagiging mahinahon ni Noel ay nagpatakot kay Alberto na tumakas. Ito ay tunay na kahanga-hanga, tulad ng sinabi ni Kuga. Naglagay si Ryusuk ng ilang barya sa mesa para bayaran ang alak ni Noel. Ngayon lang, ililibre niya siya at hiniling na umalis kaagad si Noel sa Imperial Capital. Ang pagtanggi ay nangangahulugan ng agarang kasawian. Tinitigan siya ni Noel at pumayag. Inakay niya si Mirina palabas ng tavern. Pagkalabas ng gate ng Imperial Capital, tumawa ng malakas si Mirina, pinuri si Noel. Nangyari ang lahat ng eksakto tulad ng hula ni Noel. Para kay Noel, simula pa lang ito. Sa ngayon, aalis sila sa Imperial Capital at babalik pagkatapos ng isang linggo.
May ilang bagay na kailangan ni Noel para imbestigahan. Eksaktong isang linggo, bumalik sina Noel at Mirina, at lumabas si Alberto para salubungin siya. Sa puntong ito, siya ay labis na nagalit at inutusan ang kanyang mga tauhan na hulihin si Noel. Ngunit pagkatapos ng paghihintay, walang kumikilos. Tumawa ng malakas si Noel at isa lang ang dahilan kung bakit hindi sumunod ang mga nasasakupan sa kanyang utos. Nawalan siya ng posisyon bilang pinuno ng Gambino Gang at nangyari ang lahat kaninang hapon. Nagkaroon ng private meeting si Ryusuk at ang kanyang mga tauhan nang hindi nagpapaalam kay Alberto. Pagod na pagod dito ang mga tauhan ni Ryusuk at sumapi sila sa mundong ito dahil sa paghanga sa kagustuhan ng naunang pinuno, hindi sa baliw na si Alberto. Sa sandaling ito, nagpakita si Noel mula sa kanilang likuran. Umalis na siya gaya ng hiniling ni Ryusuk, ngunit ngayon ay bumalik siya dahil may regalo siya sa kanya mula kay Lucky. Nakuha ni Noel ang birth certificate ni Alberto at hindi naman siya anak ng dating pinuno. Kinumpirma ni Lucky na alam ng dating amo na hindi niya ito anak, ngunit dahil na rin siguro sa nararamdaman niya para sa ina ni Alberto, tinanggap niya ito. Matapos maipasa ang impormasyong ito, aalis na sana si Lucky nang pigilan siya ni Noel. Gusto pa niyang imbestigahan ni Lucky ang isa pang bagay, ang pagkasawi ng dating amo. Naghinala si Noel na nilason at pinaslang siya ni Alberto. Pagbabalik sa kasalukuyan, ang mga hula ni Noel ay ganap na tumpak. Nakipagsabuatan ng walang galang na si Alberto sa doktor ng amo para tapusin siya. Malinaw ang ebidensya at galit na galit si Ryusuk, yumuko upang kunin ang kwelyo ni Albert at buhatin ito, gusto siyang tapusin sa isang galaw. Pero siya pa rin ang pinangalanan ng dating amo bilang kapalit niya, at hindi iyon maaaring baliwalain ni Ryusuk. Kaya nagpa siya si Ryusuk na bigyan si Alberto ng isang huling pagkakataon upang patunayan ang kanyang mga kakayahan sa pamumuno. Tinuro ni Ryusuk sina Noel at Mirina. Pinayagan si Alberto na pumili ng isa sa mga tao dito para labanan ang dalawang iyon. Kung manalo si Alberto, kikilalanan nila siya bilang isang boss. Nang matapos siyang magsalita ay sumulpat si Felipe. Namutla sa takot si Alberto sa kanyang hitsura, bakit nandito si Felipe? Isang malaking ngiti ang isinalubong niya, ninisyon siya. Siyempre, ito ay upang masaksihan ang tunggalian kay Noel. Nandito si Felipe dahil inimbitahan siya ni Noel. Para kay Felipe, na noon pa man ay naghihintay ng pagkakataon na durugan ang pamilya Gambino, ang pagkakataong ito na ibinigay sa kanya ni Noel ay tunay na kahanga-hanga. Sa panig ni Alberto, ayaw pa rin niyang sumali sa mapagpasyang labanan. Walang dahilan para kumilos siya ng ganoon. Galit na hinawakan ni Felipe ang kanyang mukha at sumigaw ng malakas na bilang isang boss, kahihiyan lang ang dinadala niya sa tropa. Ito na ang huling pagkakataon niya at kung magreklamo pa siya, tiyak na masasawi siya. Ang direktang pananakot ay nagpatakot kay Alberto. Nanginginig niyang tinanong kung ano ang mangyayari kung manalo siya. Gaya ng ipinaliwanag ni Ryusuk noon, kung siya ang manalo, siya ang magpapatuloy sa pagiging boss. Bukod dito, nangako si Felipe na magsasalita para sa kanya sa harap ng ninong, kaya hindi na siya hahabulin sa isyu ng pagbebenta ng pekeng gamot. Laming-galinga si Alberto at pinili si Kuga na lumaban, eksakto tulad ng hula ni Noel, dahil lamang si Kuga ay nakatali sa isang kontrata ng alipin at siya lamang sa oras na ito ang hindi maaaring magtaksil kay Alberto. Ngumiti si Mirina at kung gayon, maaari niyang tapusin siya ngayon. Tinapik ni Noel ang balikat ni Mirina at itinulak ito sa likod, haharapin niya si Kuga sa labanang ito. Ito na ang pangatlong beses na hinarap ni Noel si Kuga. Si Kuga ay tumingin kay Noel at pinagpawisan habang si Noel ay palaging nagpapakita ng sobrang kumpiyansa na titig na para bang nakuha na niya ang tagumpay. Gayunpaman, napakasaya nito kay Kuga. Alam niyang may inihanda si Noel na diskarte. Tingnan natin kung paano siya lalabanan ni Noel. Naghihintay lang ng hudyat ni Felipe, sumugod ang dalawa sa labanan. Agad na nagpaputok ng bala ng yelo si Noel, na nagpalamig sa buong lugar ng labanan. Napatingin si Alberto na may ngiti sa labi. Malaki ang tiwala niya na mananalo siya sa laban na ito dahil kung tutuusin, talksmith si Noel. Paano kaya niya matatalo ang isang taong may propesyon sa pakikipaglaban tulad ni Kuga? Sa loob ng ice ring, tuloy-tuloy na nagpalitan ng galaw sina Kuga at Noel. Sa puntong ito, inihanda ni Kuga ang kanyang espada, na ikinagulat ni Noel.
Agad niyang nakilala na siya ay naghahanda na gamitin ang unang flash technique, na pinalaki ang bilis ng pagbunot ng kanyang espada. Kung si Noel ay pumasok sa hanay ng pag-atake ni Kuga, siya ay masasawi kaagad. Kung alam niya ng maaga, hindi ito nakakatakot. Si Noel mismo ang naghanda ng kanyang plano. Itinapon ni Noel ang kanyang baril at ibinunyag kay Kuga na wala ng bala ang kanyang baril, kaya tatapusin niya ang laban sa susunod na hakbang. Binunot ni Noel ang kanyang espada at sumugod pasulong. Napakaingat ni Kuga at alam niyang tiyak na may nakahanda ng plano si Noel at hindi siya kumikilos ng padalos-dalos. Pagpasok pa lang ni Noel sa kanyang attack range, nagpasa si Kuga ng isang nakakasawi na sword attack. Kahit papaano, masyado nang baliw si Noel, ginamit ang kanang kamay para harangin ang atake ni Kuga, pagkatapos ay itinulak ang espada ni Kuga. Nagulat si Kuga, nagmamadaling sinipa si Noel sa tiyan at tumakbo para kunin ang kanyang espada. Pagkatapos ay dumating ang isang serye ng mga pag-atake na sinira ang ice arena. Kumatok si Noel sa labas, at sinamantala ni Kuga na habulin siya, na naghatid ng isang tuwid na hiwa sa katawan ni Noel. Bagamat tama ang pagkakatama niya sa sandaling ito, naramdaman ni Kuga na may mali. Gaya ng inaasahan, naghagis si Noel ng magazine sa harap ni Kuga. Sa malapit na ito, hindi na nakaiwas si Kuga. Sumabog ang magazine, nagsimulang mag-freeze ang katawan ni Kuga. Hinihintay lang ito, sumugod si Noel at naghatid ng finishing kick. Nataman si Kuga, umubo ng dugo at bumagsak sa lupa. Sa sandaling ito, naalala niya ang kanyang masakit na nakaraan. Mula sa kapanganakan, siya ay mahina, hindi kailanman ng ahas na kalabanan ang sinuman hanggang sa matanggap niya ang propesyon na alipin ng espada. Si Kuga ay lumaban ng galit na galit, pinahusay ang kanyang mga kasanayan, ngunit sa huli ay isang mahinang tao pa rin na sumusunod lamang sa utos ng iba. Iba si Noel at kahit na siya ay isang talksmith, palagi siyang lumalaban ng may kumpiyansa. Tapos na ang laban at agad namang umalis sina Noel at Mirina. Sa pagkakataong ito, may utang na loob kay Noel ang grupo ni Ryusok. Ngunit walang pakialam si Noel at hindi na kailangan nilang gantihan siya. Ang mismong bagay na ito ang nagpaunawa kay Ryusok kung bakit labis na hinangaan ni Kuga si Noel. Si Noel ay dinala ni Mirina sa isang silid upang lagyan ng benda ang kanyang mga sugat. Nagalit siya, pinagalitan si Noel sa hindi pagtupad sa responsibilidad nito. Maliwanag, siya ang kailangang lumaban. Si Noel ang commander, bakit niya patuloy na kinukuha ang trabaho niya? Magulo ang pakikipagtalo sa isang babae kaya naman mabilis na humingi ng tawad si Noel. Maya-maya lang ay pumasok si Felipe na gustong makausap ng private si Noel. Ayaw niyang magpaligoy-ligoy at dumiretso sa pangunahing issue. Inimbitahan ni Felipe si Noel na sumali sa kanyang mafia gang. Kung gagawin niya, maaaring maging boss agad si Noel ng Gambino gang. Ang mga kondisyon ay napakakanais-nais, ngunit si Noel pa rin ay tumanggi. Ayaw niyang magtrabaho sa ilalim ng sinuman. Ngumiti si Felipe at itinaas ang kamay, ipinahayag kay Noel kung ano ang kanyang propesyon. Doon ay napagtanto ni Noel na ang kanyang puso ay nasa kamay ni Felipe na nakakaalam kung gaano katagal. Ito ay isang kasanayang kabilang sa pangkat ng scout. Ang activation condition ay noong 2 beses tumanggi ang kalaban kay Felipe, at ngayon lang natugunan ni Noel ang kondisyong iyon. Sa puntong ito, ayaw ng paglaruan ni Felipe si Noel. Matapos niyang masaksihan ang lahat, natitiyak niyang kung hindi ngayon, sa hinaharap, tiyak na magiging banta si Noel sa kanyang pamilya. Kaya, kailangan niyang alisin si Noel habang hilaw pa siya. Minsan pa, kinailangan ni Felipe na tanungin si Noel kung papayag siyang maging miyembro ng kanyang pamilya, tumanggi at masasawi ka. Sa kabila ng pananakot ng ganito, hindi man lang natakot si Noel. Sa halip, dirdiretso siyang naglakad papunta kay Felipe at binyantaan ito pabalik. Kung maaari, gawin ito dito at ngayon, isang tao mula sa isang kilalang mafia gang na gumagawa ng mga duwag na bagay tulad ng pagpaslang sa mahihina. Sa sandaling umatake si Felipe, idineklara din ni Noel na babagsak ang kanyang pamilya. Ibinuka ni Noel ang kanyang mga braso at ipinahayag na sa mundong ito, ang tanging nasa itaas niya ay ang kanyang sarili. Isang araw, tiyak na siya ang magiging pinakamalakas na seeker sa mundo. Dahil sa determinasyon at tapang ni Noel, medyo naging maingat si Felipe. Sa huli, binawi niya ang kanyang kakayahan. Bago umalis, kailangan pa niyang ipaalala muli si Noel.
Maaalala niya ang idineklara ni Noel at kung isang araw makalimutan ito ni Noel, si Felipe mismo ang darating para panagutin siya. Bumalik si Felipe at ang kanyang mga tauhan sa karwahe. Naghihintay pa rin dito si Alberto para sa hatol. Sa puntong ito, natakot siya at nagmakaawa kay Felipe na iligtas siya. Pumayag siya kaagad, ngunit bibigyan niya ng bagong buhay si Alberto, kasama ang mga baboy sa kanyang bahay. Sa mga salitang iyon, hinayla si Alberto ng mga tauhan ni Felipe. Kinaumagahan, dinala ni Kuga ang singsing at sertipiko ng alipin kay Noel. Simula ngayon, si Noel na ang magiging bagong amo niya. Huminga ng malalim si Noel at tumanggi. Ipinaalam ni Noel kay Kuga ang kanyang layunin na maging pinakamalakas na seeker sa imperyong ito. Para magawa iyon, kailangan niya ng isang matapang na lalaki, hindi isang aso na laging kailangang tumingin sa mukha ng amo nito para kumilos. Ibinalik ni Noel ang sertipiko ng alipin kay Kuga, na nagpapahayag na mula ngayon, malaya na si Kuga. Ngumiti si Kuga at yumuko. Kabalintunaan na noon pa man ay naghahangad siya ng kalayaan. At ngayong natupad na ang hiling, hindi na niya alam ang gagawin. Kaya't may determinasyon, hiniling ni Kuga si Noel na sumali sa kanyang koponan. Kung kailangan ni Noel ng isang matapang na tao, kung gayon si Kuga ay nanumpa sa lahat ng kanyang natitirang dignidad na lalaban siya kasama niya hanggang sa wakas. At kaya, tinanggap ng koponan ni Noel ang isang bagong miyembro.